Ika-17 kabanata, sa pagpapatuloy. Bahagyang nagulat si Hamin nang makita ang ating bida at itinatanong kung paano ito nakarating sa lugar na iyon sa ganoong oras. Tumugon ang ating bida at ipinaalala na hindi ba dapat natutulog na siya kaya itinatanong kung bakit ito nag-eensayo sa kalaliman ng gabi. Muling sumagot si Hamin at ipinaliwanag na hindi kasi siya makatulog kaya naisip niyang mag-ensayo sandali. Ngunit hindi niya namamalayang umabot na siya sa ganoong kapagod na antas. Malamig namang sinabi ng ating bida na kung ganoon ay maiintindihan naman yun dahil sa lahat ng mga mabibigat na nangyari kamakailan. Napatingin ang ating bida sa ibaba habang naglalabas ng bahagyang kislap ng malakas na enerhiya ang kanyang mga mata. Pinagmasdan ng mabuti ng ating bida ang kabuuang katawan ni Hamin at sinabi pa niya sa kanyang sariling isip na hindi gaya ni Danmak ay maayos itong kumain at maitutuon ito ng tama ang bawat paggalaw ng kanyang katawan. At pagkatapos ng kanyang pagsusuri ay sinabi ng ating bida sa kanya na mabuting magsikap ng kusa sa sarili. Ngunit kung mali ang direksyong tinatahak ay masasayang lamang ang lahat ng oras at pagod nito. Nagtakang sumagot naman si Hamin at itinatanong kung paano naging mali ang kanyang direksyon sa pagsasanay. Muling ipinaliwanag ng ating bida sa kanya na ang ginagawa nito ay hindi ang uri ng pagsasanay na nagpapaunlad ng mga kalamnan at buto na totoong angkop para sa isang martial artist. Napakamot sa mukha ang ating bida at sinabi habang nakapikit na ang paraan nito ay mas katulad lamang ng paglililok ng katawan upang maging maganda at kaakit-akit ang hugis sa tingin ng iba. Napasabi naman si Hamin sa matinding gulat kung talaga bang ganoon ang nangyayari sa kanyang katawan. Sabay na napatikom siya ng kanyang dalawang kamao ng mahigpit dahil sa katotohanang natuklasan. Naalala niya ang mga itinuro sa kanya noong bago siya mapunta roon habang sinasabi sa kanyang isip na hindi pwedeng mangyari ito sapagkat ito ang mga pangunahing muscle at bone training method na itinuro sa kanya ng pamilya Yonga. Kaya itinatanong niya sa sarili kung ang lahat ba ng iyon ay para lamang sa simpleng paghubog ng magandang katawan. Nangangalit ang mga ngipin ni Hamin habang galit na sinasabi pa niya sa kanyang isip kung ito ba ang lahat ng paghahanda ng kanyang pamilya para lamang maipakasal siya sa isang mayamang pamilya balang araw. Mahigpit na napatikom ang kanyang kamao habang sinasabi pa niya sa kanyang sarili na wala siyang kaalam-alam sa kanilang masamang balak hanggang sa araw na ito. At humarap siya sa ating bida sabay pakiusap na kung ganoon ay ano ba ang dapat niyang gawin upang maitama ang lahat. Nakatingin lamang sa kanya ang ating bida habang napapabuntong hininga at sinasabi sa kanyang sarili na magulo at komplikado talaga ang lahat ng ito. Ipinaliwanag ng ating bida na kailangan itong magsimula sa formal na external martial training at hindi tama na ang Samjay Fist techniques lamang ang pagkukunan nito ng lakas. Nagtatakang napasabi naman si Hamin kung ano ang ibig sabihin ng external martial arts. Makikita ang enerhiyang unti-unting naiipon sa katawan ng anino habang sinasabi pa niya na karamihan sa mga martial artist ay isinasantabi ang external training at binibigyang prioridad ang internal training, ngunit nililinong niyang mali ang ganoong kaisipan. Ipinaliwanag pa niya na kung walang katawang sapat ang lakas upang tiisin ang matinding internal power, na nangangahulugang kailangan ang external training, ay magiging walang silbi lamang ang lahat ng iyon sa huli. Kaya naman ang physical training ang dapat na laging mauuna at upang maging tiyak ay kailangan itong hubugin ang sariling katawan upang maging totoong angkop sa larangan ng martial arts. Napataas ang boses ni Hamin at nakiusap sa ating bida na turuan siya kung paano palakasin ng husto ang kanyang external strength. Sinabi ng ating bida sa kanya na sa ganitong oras ba talaga niya gustong magsimula sabay pahiwatig na kahanga-hanga ang sigasig nito ngunit talagang mapapagod siya ng todo sa pagtuturo. Buong sipag na sinabi ni Hamin sa kanya na gusto na niyang magsimula agad ngayong gabi. Dagdag pa niya nang may pagmamakaawa na pakiusap po. Habang nakahalukip-kip ang ating bida ay sinabi niya sa kanyang sariling isip na dapat ay nanatili na lamang siyang natutulog sa kanyang kwarto. Ngunit dahil nakapagdesisyon na siya ay tumingin siya kay Hamin at sinabing sa kabutihang palad ay hindi pa nito fully mastered kung paano gamitin ang internal techniques, kaya maaari pa niyang maitama ang lahat mula sa pinakasimula. At pagkatapos ay itinatanong niya kung handa na ba ito sa gawaing ito. Buong sigla at galang na tumugon si Hamin na opo, handa na po instructor. Muling sinabi sa kanya ng ating bida na kung ganoon ay sumunod ito ng mabuti sa lahat ng kanyang ipag-uutos simula ngayon. Pagkatapos ng gabing yun ay makikita ang ating bida sa liwanag ng araw habang nakaharap sa 5 disipulo at sinasabing ibibigay na niya ang kanilang opisyal na training schedule.
Ipinaliliwanag niya na unang-una sa umaga ay magkakaroon ng 1 oras ng external martial arts training. Pagkatapos noon ay susundan ng 1 oras para sa mental cultivation techniques. Pagkatapos naman ng tanghalian ay magpapatuloy silang lahat sa combat techniques at shield skills. At sa mga araw na walang group training ay ipagpapatuloy nila ang ganitong kahigpit na schedule. Agad na sumagot at gumalang ang mga disipulo na naintindihan po nila instructor. Napatingin si Tang Jin sa gilid at napasabi sa kanyang sariling isip na kakaiba ang mga nangyayari. Iniisip niya na ang ating bida ang unang dumarating sa training grounds at ngayon ay gumawa pa ito ng ganito kahigpit na schedule para sa kanila. Itinatanong niya sa sarili kung bakit bigla na lamang nagbago ang pananaw at gawin ng taong ito. Nagtataka namang napatingin kina Hamin at Dan Makwoon ang ating bida habang sinasabing bago sila magsimula ay humakbang muna pabalik ang dalawa. Dagdag pa niya na hindi pa ang dalawa handa para sa formal na mga aralin kaya sa ilang panahon ay mag-focus muna sila sa pagpapalakas ng kanilang mga katawan. Sumunod at tumugon naman agad ang dalawa ng opo. Itinuro ng ating bida ang isang kagamitan at itinatanong kay Dan Mok kung nakikita ba nito ang maliit na kalasag na inihanda para sa kanya. Nagtataka namang napatingin si Dan Makwoon sa maliit na kalasag. Sinabi pa ng ating bida na kahit totoong kailangan ng buong katawan ang shield techniques ay masyado pa ring mabigat para sa payat nitong katawan ang malaking kalasag. Ipinaliwanag niya na ang weight ng maliit na kalasag ang dapat na angkop sa kasalukuyang antas nito kaya dahan-dahan muna nitong ensayuhin ang mga teknik. Napasabi naman si Dan Makwoon ng may labis na kagalakan na maraming salamat po instructor. At pagkatapos ay mabilis na tumakbo papalayo si Dan Makwoon upang kunin at simulan ang pagsasanay sa maliit na kalasag. Lumapit naman ang ating bida kay Hamin at sinabi na dahil sobra ang naging pagsisikap nito kagabi ay manood na lamang muna ito ng lesson sa araw na ito. Nagulat naman si Hamin at nagtaka kung bakit manunood lamang siya. Dinagdag pa ng ating bida na minsan ay napakaraming bagay na matututunan sa simpleng panunood at pagmamasid lamang. Namula naman ang mukha ni Hamin sa hiya at pasasalamat habang nakatingin sa ating bida. Nakapikit naman ang ating bida habang malakas na isinisigaw na magsimula na silang lahat sa pagsasanay. Pagkatapos ay makikita ang ating bida sa harapan ng mga disipulo habang madaling nagbubuhat ng mabibigat na bato at ipinapakita ang tamang galaw na dahan-daang ibaba ang katawan bago muling umakyat pataas. Makikita naman ang mga disipulo na labis na nahihirapan sa pagbubuhat ng sarili nilang mga bato. Sinabi pa ng ating bida sa kanila na ibaba nila ang kanilang sarili hanggang sa damaykit ang mga hita sa mga binti. Ipinaliliwanag niya na ang training na ito ay nakatuon sa pagpapaunlad ng external strength at sa pagpapalakas ng mga kalamnan at buto. Madiyang sinabi pa ng ating bida habang nakatingin sa mga nagbubuhat ng bato na ang sinumang mahuling gumagamit ng internal energy ng palihim upang gumawa ng daya ay hindi niya kailanman palalagpasin. Namumula ang mukha ni Hamin habang pinagmamasdan sila at napasabi sa kanyang sarili na talagang kamangha-mangha ang paraan ng pagsasanay. Makikita ang tatlong disipulo na nahihirapan sa tuloy-tuloy na pagbubuhat. Sinabi pa sa isip ng ating bida na kahit mukhang pagod na sila ng kaunti ay nakakapagpatuloy pa rin sila ng may nakakagulat na kalma at disiplina. Iniisip pa niya na kahit namuhay si Hamin bilang isang walang hiyang tao sa pamilya nito noon ay mukhang nagawa naman ito ng maayos ang mga batayang pagsasanay. Tumingin naman ang ating bida sa kinaroroonan ni Dan Makwoon at inutusan itong iunat pa ang hawak na kalasag at ibalik pa ang mga binti mula sa posisyong yun. Napatingin naman agad si Dan Makwoon at sumagot ng opo instructor. Mariin ang tingin ng ating bida habang sinasabing panatilihin nila ang sigasig at gawin ang parehong posisyon ng 100 beses pa. Nagulat ang tatlong nagsasanay at sabay na napasabi kung bakit 100 beses pa ang kailangang gawin. Sinigawan sila ng ating bida at itinatanong kung ano pa ang hinihintay ng mga ito sabay banta na walang kakain ng tanghalian hanggat hindi nila natatapos ang lahat. Nagpatuloy sa pagbubuhat ang mga ito habang nagmamadaling sinasabi sa isa't isa na bilisan na lamang at tapusin ang pagsasanay. Mula naman sa instructors, administrative office ay makikita ang ilang matataas na opisyal. Sa loob ng silid ay may isang instructor na nagpapakalat ng balita na may isang kakaibang instructor na dumating kamakailan. Inilalarawan niya ito na parang kidlat na nakahubad na bata na hindi man lang alam ang sarili nitong limitasyon.
Sumang-ayon ang isa at sinabing mukha namang may kasanayan ito ngunit nakakataka kung paano napunta sa kanilang divisayon ang isang taong gaya nito. Sinabi naman ni Paeng sa kanila na galing din ito sa main sect at doon mismong itinalaga upang magturo sa lugar na ito. Sumagot ang isa na ganoon pala ang pinagmulan nito. Dagdag pa ng instructor na nakasuot ng berde na ang taong nagngangalang Hamubek ay parang pamilyar ang pangalan sa kanyang pandinig. Napasabi naman si Paeng kung karaniwang pangalan lamang ba yun sa tingin nito. Pagkatapos ay napabuntong hininga siya at sinabi sa kanyang sariling isip na iilang tao lamang sa main sect ang totoong may alam tungkol sa tunay na katauhan ni Hamubek. Kaya natural lamang na hindi ito kilala ng mga karaniwang instructor dito. Iniisip din niya na sa totoo lang ay mas mabuti na rin ang ganoong sitwasyon. Iniisip pa niya na ang mga martial artist na nakatuon lamang sa pagsasanay at pagtuturo sa mga disipulo ay bihira namang makialam sa mga pampulitikang usapin sa main sect. At sinabi nito sa lahat na sa gitna ng lahat ng ito ay malapit na ang Summer Combat Festival kaya itinatanong niya kung maayos ba ang paghahanda ng bawat hall. Sinabi naman ni Nung Udom na syempre at sa kabutihang palad ay may ilang mahusay na bagong recruits na sumali sa Dormant Dragon Hall. Ipinagmalaki pa niya na may ilang pambihirang talento pa nga na karaniwang hindi naman sumasali sa mga martial academy ang napunta sa kanila. Muling sinabi ni Paeng na nakakatuwa ang balitang iyan at itinatanong kung kumusta naman ang lagay sa Koilang Dragon Hall. Tumugon ang Koilang Dragon leader na si Sang Gyongman na may ilang mahusay ring bagong recruits ang napunta sa kanila at nakakagulat na may pambihirang talento rin na sumali sa kanila ngayong taon. Muling sinabi sa kanila ni Paeng na magandang balita yun sapagkat nangangahulugan lamang na maraming talentadong individual ang darating sa Righteous Heavenly Alliance. Dagdag pa niya na mas magiging kapanapanabik din ang Summer Combat Festival ngayong taon dahil sa mga bagong talentong ito. Muling sinabi ni Sang Gyongman na mga 2 buwan na lamang ang natitira kaya kailangan nilang paghandaan ito ng maigi at buong husay. Dagdag pa nito habang nakatingin sa kanya si Moy Ong Jinho kung sasali ba ang Great Dragon Unit sa Summer Combat Festival ngayong taon. Sinabi naman ni Moy Ong Jinho na mahuli man o maaga ay madali namang hulaan ang kakayahan ng mga first-year students kaya ipapaalam niya ito sa mga instructor ngunit kailangan pa rin nilang tingnan ang kakayahan ng mga ito. Napasabi rin si Nung Udom na narinig niyang may mga disipulo mula sa kilalang Tang family at Jongnan na napunta sa Great Dragon Unit. Kaya inisip niya na baka sulit na sumali ang mga ito ngayong taon. Napangisi naman si Sang Gyongman at sinabing matapos ang 4 na taong pagliban ay dapat talagang sumali ang Great Dragon Unit sa pagkakataong ito. Makikita ang pawis sa pisngi ni Moy Ong Jinho habang nakapikit at itinatanong sa kanila kung talaga bang sa palagay nila ay handa na ang mga ito. Nagkatinginan ang dalawang leader. Sinabi pa sa isip ni Moy Ong Jinho na palagi siyang minamaliit at ginagawang katatawanan ng mga taong ito. Dagdag pa niya sa sarili na gusto niyang turuan ng leksyon ang mga ito ngunit sa kasamaang palad ay ang ating bida ang instructor ng mga disipulong yon. Muling sinabi sa kanila ni Paeng na sa ganitong mga pambihirang talento ay malaki ang potensyal ng buong pangkat kaya kailangang maghanda ang lahat para sa festival. Napasabi na lamang sa isip si Paeng habang nag-aalala na sana ay huwag na namang magdulot ng panibagong malaking insidente si Hamubek sa gaganaping paligsahan. Makalipas ang 3 araw ng tuloy-tuloy na pagsasanay, makikita ang grupo ng ating bida na masipag na nagsasanay sa training ground. Ipinaliliwanag ng ating bida sa kanila na ang Samjae Fist Techniques ay maaaring magmukhang mga simpleng pagtsuntok lamang sa tingin ng iba. Ngunit kapag totoong naunawaan ang lalim nito ay walang katapusang mga pagbabago at aplikasyon ang maaaring may segowa sa totoong laban. Habang mabilis na sumusuntok ang mga disipulo sa hangin ay sinasabi pa ng ating bida na ang basic straight punch na iniensayo nila ngayon ay walang pinagkaiba sa mas matataas na teknik. Kapag nakasanayan na nila ang mga pangunahing galaw ay makakabuo sila ng walang katapusang mga pagbabago at kombinasyon. Napatingin ang ating bida sa gilid at sinabi pa sa kanyang sariling isip na gaya ng kanyang inaasahan ay pinakamahusay ang posture at likas na talento ni Yon Hamin. Dagdag pa niya sa kanyang isip na akala niya noon ay namumukod-tangi na ang talento ni Danmak, ngunit si Yon Hamin pala ang talagang nakakapukaw ng kanyang pansin. Sinabi pa ng ating bida sa mga disipulo na hindi pa sila handa upang gamitin ang mga variation sa laban kaya mag-focus muna sila sa pagkakabisa ng mga pangunahing galaw. Inutusan niya si Danmak na ituwid ang likod at lagyan ng mas maraming lakas ang bawat pagtsuntok nito.
Sumagot naman agad si Danmak na naintindihan po niya. Pinalalahanan din ng ating bida si Tang Jinsan na mali ang posisyon ng mga paa nito habang gumagalaw. Mabilis ding sumagot si Tang Jinsan na masusunod po instructor. Nakatingin ang ating bida sa kanila habang natutuwang sinasabi sa kanyang isip na maayos naman palang sumusunod ang lahat kapag dinidisiplina. Bigla namang napatingin ang ating bida sa gilid ng seryoso dahil sa isang dumarating na tao. Isang lalaki ang mabilis na lumapit sa kanya, gumalang ng husto at nagulat na handa na ang lahat ng pagsasanay na equipment na hiniling nito kamakailan. Sumagot ang ating bida ng may katuwaan at pinasalamatan ang mabilis nitong pag-asikaso. Nakangiting tumugon ang lalaki na walang anuman at tungkulin niya iyon. Makikita ang malawak na langit habang malakas na isinisigaw ng ating bida sa lahat ng disipulo na mag-focus sa kanya. At ilang sandali pa ay inutusan na niya ang mga ito na itigil muna ang kasalukuyang training at pumunta agad sa open field ng dormitory. Napasabi naman si Tang Jinsan kung bakit bigla silang pinapupunta sa open field ng dorm. Makikita ang likuran ng mga disipulo habang nagtatakang itinatanong ni Tang Jin kung magpapahinga na ba sila mula sa nakapapagod na pagsasanay. Sinabi pa ng ating bida na bilisan nila ang paggalaw at sumunod na sa kanya. At ilang sandali pa sa open field ay makikita ang mga kakaiba at mabibigat na kagamitang ipinagawa ng ating bida para sa kanila. Nagtatakang nagtanong si Beck Li Paiong kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng mga kagamitang ito. Napatingin ang ating bida nang nakangisi at sinabing napag-isip-isip niya na hindi na sapat ang mga simpleng bato lamang sa kanilang pagsasanay kaya simula bukas ay gagamitin na nila ang mga bagong kagamitang ito. Nagulat at natakot ang lahat ng disipulo sa kanilang narinig mula sa ating bida. Mismong si Dan Makwon ay napahawak sa tiyan at sinabing parang masusuka siya sa matinding takot sa panibagong hirap na daranasin. Nakangisi lamang ang ating bida at sinabing kung may lakas pa itong magreklamo ay ibig sabihin ay may sapat pa itong lakas upang magsanay. At nagtanong pa siya ng may panunodyo kung gusto na ba nilang magsimula agad sa oras na yon. At dito na po nagtatapos ang ika-17 kabanata. Ika-18 kabanata, sa pagpapatuloy. Sa training ground ay naririnig ang dalawang disipulo habang nag-uusap at nagrereklamo sa matinding init at sa nakapapagod na pagsasanay. Sinasabi ng isa na napakaganda ng panahon ngayong Mayo, ngunit agad itong tinutulan ng kasama sabay sabing wasak na wasak ang buong katawan niya sa sobrang sakit ng mga kalamnan. Dagdag pa ng isa sa kanila, pati sa kanyang mga panaginip ay lumalabas na ang mga bakal na pabigat na iyon kaya nawala na rin siya ng ganang kumain. Ngunit ipinaalala ng kasama na kailangan pa rin nilang kumain ng maayos dahil iyon ang mahigpit na bilin ng kanilang instructor. Napasabi naman si Tang Jin na kamakailan ay madalas pumunta ang kanilang instructor sa North Damriang Pavilion. Bigla namang nagsalita si Nakwoojin mula sa likuran at sinabing ang menu raw kasi doon ngayong araw ay isang masarap na pagkain na hindi pwedeng palampasin ng kanilang instructor. Dahil dito, naiinis na sinabi ni Tang Jin na nakakainis dahil kinakain ng instructor ng mag-isa ang lahat ng masasarap na pagkain. Samantala, seryoso namang nakatingin sa unahan si Dan Mak-on at biglang tinawag ang pansin ng kanyang mga kasamahan. Agad na nagtatakang napatingin sa kanya sina Tang Jin at Nakwoojin. Iminungkahi ni Dan Mak-on na habang wala ang kanilang instructor ay bakit hindi na lamang sila pumunta sa South Pavilion upang kumain. Ngunit agad din siyang nag-alala at itinatanong kung paano kung makasalubong nila doon ang mga tao mula sa Dragon Dorm at muli silang hamanin ng away. Tawa namang sumagot si Tang Jin at itinatanong kung natatakot ba si Dan Mak-on. Sinabi niyang huwag mag-alala dahil naroon naman siya, si Tang Jinsan na mula sa kilalang Sichuan Tang family, kaya magtiwala lamang ito sa kanya. Sumang-ayon din ang iba nilang mga kasamahan at sinabing huwag nang mag-alala ng husto dahil naroon naman silang lahat upang magdamayan. Dagdag pa ng isa na hindi naman talaga ganoon kagaling ang mga tao sa Dragon Dorm dahil mga nagpapakitang tao lamang ang mga ito. Dahil sa mga naririnig, napasabi na lamang sa kanyang sarili si Dan Mak-on na parang may hindi magandang mangyayari sa araw na ito, sabay buntong hininga na masama talaga ang kanyang pakiramdam. Ilang sandali pa ay may mga taong papalapit sa kanila habang may nagsasalita ng may pagmamayabang kung sino-sino ang mga naroon at kung hindi ba yun ang tinaguriang playboy ng Chengdu. Napasabi naman si Dan Mak-on sa sarili na tama nga ang kanyang hinala dahil dumating na ang mga kinatatakutan niya.
ngunit napansin niyang hindi ito ang mga taong nakasagupan nila noong nakaraan. Naglalakad ang mayabang na lalaki papalapit sa kanila habang sinasabing narinig niyang sumali si Tang Jin sa Great Dragon Unit ngunit ngayon lamang niya ito nakita ng personal. Napatingin sila rito at nagulat si Tang Jin nang makilala ang lalaki, si Tang Chu. Nakalapit na si Tang Chu at ibinuka ang kanyang kamay sa harapan ni Tang Jin sabay sabing matagal na mula nang iwan niya ang pamilya upang sumali sa Dorm Dragon. Sinabi pa niyang hindi niya inasahan na kahit utos ito ng pinuno ng pamilya ay kusang loob na sasali si Tang Jin sa Communications Corps at sa Great Dragon Unit pa. Panandaliang natahimik si Tang Jin at pagkatapos ay malamig na sumagot na marami siyang malalalim na dahilan. Napasabi naman si Dan Mok-on na tila kilalang kilala nito si Tang Jin-san. Sumang-ayon si Woo-jin at sinabing mukhang galing din sa Sichuan Tang family ang lalaking iyon, habang napansin naman ni Hamin na parang hindi masaya si Tang Jin sa pagdating ng kanyang kakilala. Nakakunot ang noo ni Tang Jin habang naiinis na sinasabi sa kanyang sarili kung bakit sa dinami-dami ng lugar ay doon pa sila nagkasalubong. Lumingon si Tang Chu sa kanyang gilid at ipinakilala ang kanyang mga kasama mula sa Dorm Dragon, Year 1, Group 1. Agad na gumalang ang mga kasamahan nito habang nagtatagpo ang kanilang mga kamay at nagsuntok sa palad bilang paggalang. Sinabi pa ni Tang Chu habang itinuturo ang bawat isa, sila sina Namgang Jihu at Namgang Jiyo na mula sa Namgang family, si Chung Woo-jun na mula sa Wudang sect, at si Yong Woo-jun na mula naman sa Mount Hua sect. Dagdag pa nito habang yumuyukod din ng bahagya si Tang Jin, at ito naman ang ikaapat na batang Panginoon ng ating Sichuan Tang family, si Tang Jin-san. Sinabi naman ni Tang Jin sa kanyang isip habang may matinding inis sa kanyang tono. Pagpapakilala raw kuno, halatang nagmamayabang lang naman. May nakakainis at nanguuyam na mukha si Tang Chu habang patuloy na sinasabi na, kaya, sa wakas ba ay sumuko ka na sa ating pamilya pagdating sa whip techniques? Mabuti naman kung ganoon. Walang anumang kapaki-pakinabang ang pagkapit mo rito. Mas bagay talaga sa iyo ang mababang external training at ang simpleng free talents feast na ginagawa mo ngayon sa Great Dragon Unit. Makikita naman ang labis na naiinis na mukha ni Tang Jin at galit niyang sinabi na, ano, nanghahamon ka ba talaga ng away sa akin sa harap ng mga kasama ko? Sinabi naman sa kanya ni Tang Chu na tila walang pakialam, hindi naman. Gusto ko lang makipagkwentuhan ng kaunti at magbalitaan tungkol sa pamilya. Napasabi naman si Tang Jin habang itinuturo ang daan palabas, umalis ka na rito. Wala akong kahit anong oras para makipagkwentuhan sa mga katulad mong mayabang. May naasar na mukha namang sinabi ni Tang Chu, napakasensitibo mo naman at mabilis uminit ang ulo. Nagsimulang humakbang si Tang Jin para umalis at sa kanyang paglakad ay malakas niyang binangga ang balikat ni Tang Chu habang sinasabi sa grupo na, tara na, mga guys, iwanan na natin sila. May nakakainis na tingin si Tang Chu sa kanyang pag-alis habang si Tang Jin naman ay halatang lumalabas na ang mga ugat sa noo dahil sa matinding galit. Napasabi din si Woo-jin habang may naiinis ding mukha. Hindi talaga sila nagkakasundo at halatang may malalim na galit sa isa't isa, ano? Makikita din ang matinding asar sa mukha ni Dan Mok-on na sinabing, harap-harapang minamaliit at inaapi ng lalaking yun si Jin-san. Tara na rin tayo at huwag na natin silang pansinin. Napasigaw naman si Baek Lee Pyong habang humahabol sa kanila, Jin-san, hintayin mo kami, sabay-sabay na tayo. Napatingin naman si Tang Chu nang may malaking pagtataka sa kanyang mga mata at nagtanong, sino ba ang magandang babaeng iyon? Dagdag pa nito habang sinusundan nito ng tingin, mukhang sobrang pinong-pino, kagalang-galang, at marangya ang kanyang hitsura para lang maging miyembro ng mahinang Great Dragon Unit. Napasulyap naman ng mariin at may babala si Hamin sa kanya. Bigla naman na napababa ng tingin si Tang Chu habang nakakunot ang kanyang mga kilay dahil sa naramdamang matinding titig. Sa kabilang dako ng gusaling ito, makikita ang isang lugar kung saan may sumisigaw at nagsasabing, sumusobra ka na talaga. Tang Chu, sanay na ako sa masamang paraan ng pagpuna at pagsasalita mo sa akin kaya wala akong pakialam sa sarili ko, pero mag-ingat ka sa mga sinasabi mo kapag nasa harap ka ng mga kaibigan ko. Napasagot naman ito ng may pang-aasar, ha? Ano ba ang sinabi ko? Hindi na ba ako pwedeng magbigay ng simpleng papuri sa inyo ngayon? Bigla naman na may humawak sa balikat ni Tang Chu upang pigilan ito. At seryoso nitong sinabi na, tama na yan, Tang Chu. Sumobra ka na sa mga pinagsasabi mo.
Napalingon sa kanya si Tang Chu at nagulat na napasabi, Jihu, nakasalubong naman ang kilay ni Tang Jin at naiinis na sinabi sa sarili. Hindi man lang siya nagpapakita ng galang o nagsasalita ng maayos kapag nagsasalita na ang batang Panginoon ng Namgong family, agad namang gumalang si Jihu sa kanila habang humihingi ng dispensa. Ako na mismo ang humihingi ng paumanhin para sa mga naging inasal niya. Patawad sa kanyang inasal. Napasabi naman sa kanya si Dan Mok-on nang may pagtataka. Bakit ikaw ang kailangang humingi ng paumanhin para sa kanya? Hindi ba't dapat siya mismo ang lumapit at humingi ng tawad sa amin? Tahimik lamang na nakatayo si Jihu habang nakapikit ang mga mata at hindi na sumagot pa. Galit na nagsalita muli si Tang Chu at sinabing, ano ang sinabi mo? Saan ka ba galing na lugar? Anong uri ng mababang lugar ang hindi nagturo sa iyo kung kailan dapat manahimik at alamin ang tamang lugar mo? Sakto lang talaga ang mababang antas mo para maging kasing antas ni Tang Jin-san. Malinaw na kulang ka talaga sa wastong edukasyon. Naiinis at galit na sinigaw ni Tang Jin, Tang Chu. Anong uri ng kalokohan yan? Humingi ka ng paumanhin kay Mok-on ngayon din nang walang alinlangan. Naglabas ng nakakatakot na enerhiya sa kanyang kamay si Tang Chu habang may nakakainis na ngiti sa mukha at sinabing, paumanhin. Anong kalokohan? Tingnan na lang natin kung kasing galing din ng malaking bibig niya ang kanyang tunay na kasanayan sa pakikipaglaban. Bigla naman na mabilis itong nawala sa kanyang kinatatayuan dahil sa napakabilis nitong pagkilos. Agad naman siyang sinabihan ni Jihu upang pigilan, Tang Chu, tumigil ka na. Makikita ang malakas na enerhiyang sumasayaw sa hangin habang tumalon sa ere si Tang Chu at mabilis na sumugod ng diretso kay Dan Mok-on. Mabilis naman na kumilos din si Tang Jin upang hamarang at galit na sinigaw na, ang baliw at walang modong bastardo na ito. Nagulat naman na napatingin sina Dan Mok-on at Nakwu-jin sa bilis ng mga kaganapan. Makikita naman sa mukha ni Tang Chu ang matinding saya at excitement sa kanilang magiging marahas na sagupaan. Sinabi pa ni Tang Jin sa kanya habang humaharang, sumusobra na talaga yung ginagawa mo, Tang Chu. Sinigaw din sa kanya ni Tang Chu habang patuloy sa pag-atake, tumahimik ka dyan. Paano niya nakayang insultuhan at maliitin ako na si Tang Chu? Sa aming dalawa lang ito, ako at siya lamang ang mag-aayos nito gamit ang aming mga kamao. Tumugon sa kanya si Tang Jin nang may matinding paninindigan, ikaw ang unang nang insulto at nambastos kay Mok-on. Kaya ako ang mismong haharap sa iyo ngayon, halika. Makikita ang kanilang mga kamao na nagtatama sa ere habang ang malakas na aura sa kanilang mga kamay ay pumapalibot sa buong paligid. At ilang sandali pa ay makikita ang isang napakalakas na pagsabog na nagdulot ng makapal at madilim na usok sa buong lugar. Sa North Damriang Pavilion, napadighay ng malakas ang ating bida habang masayang nakahawakan sa kanyang busog na tiyan at sinabing, napakasarap talaga ng pagkain ngayong araw. Lalo na ang xiaolongbao, napakasarap at napakalinamnam nito. Habang dahan-daang naglalakad ang ating bida ay sinasabi niya sa sarili, matagal-tagal din akong hindi nakakain ng ganito kasarap at kasapat. Saan kaya ako pwedeng pumunta para umidlip ng tahimik ngayon? Bigla naman siyang napatigil sa kanyang paglalakad nang may mapansin siyang hindi karaniwan sa ere at sinabi niya sa kanyang isip, parang pamilyar ang enerhiyang ito, hindi ba't enerhiya ito ng Tang family? Napatingin siya sa kabilang gilid kung saan nanggagaling ang naramdamang ito at sinabi pa niya sa kanyang sarili. Ano kaya ang nangyayari doon? May iba pa bang tao mula sa Tang family na narito ngayon maliban kay Tang Jin-san? Mabilis at matinding nagpapalitan ng malalakas na suntok sina Tang Jin at Tang Chu habang sinasabi nito ng may paghangak, kawili-wili naman. Nagawa mong harangin ang mabilis kong kamay gamit lamang ang mababang free talents fist technique? Ikaw ba talaga ang tinaguriang playboy ng Chengdu? Sinigaw naman ni Tang Jin habang patuloy na lumalaban, tumahimik ka na lang. Higit pa sa sapat ang free talents feast para talunin ang mga katulad mong mayabang. Sinigaw naman sa kanya ni Tang Chu habang nagagalit. Kumakapit ka pa rin talaga sa walang kwenta mong pride hanggang ngayon, ha? May mabilis itong kinukuha sa kanyang baywang habang galit na sinasabi na, durugan ko ng lubusan at ipamukha sa iyo ang palpak mong free talents fist technique. Mabilis na hinugot ni Tang Jin ang kanyang sariling sandata para maidepensa ang sarili, ngunit agad namang gumapang at mabilis na kumilos papunta sa kanya ang isang manipis ngunit mapanganib na latigo. Napasabi naman si Tang Jin nang magulat sa nakita, Fred Whip.
Napasigaw naman si Dan Mok-on sa galit habang pinapanood sila. Ginagamit ng bastardong iyon ang kanyang sandata. Hindi yan patas sa isang simpleng duelo. Sinabi rin ni Baek Lee Pyong nang may pag-aalala. Hindi maganda ang sitwasyong ito para kay Tang Jin-san. Seryosong-seryoso ang mukha ni Ji-Hoo habang nakatitig sa laban at sinabi niya sa kanyang isip, "Baliw ka talaga. Talagang pinasok mo ang sarili mo sa napakalaking gulo ngayon." Habang mabilis na tumatalon sa ere si Tang Chu ay masayang hinahampas niya ang kanyang letigo at sinabing, "Tang Jin-san. Tingnan na lang natin kung kaya mo pang harangin ang pag-ataking ito." At agad niyang ginamit ang kanyang natatanging kasanayan na Lingering Serpent Nine Whips. Isang napakamabilis at nakamamatay na hagupit ng letigo ang dumiretso kay Tang Jin na napangiwi ang mukha sa matinding panganib. Napasabi pa siya sa kanyang isip habang mabilis na nag-iisip ng paraan, buwisit. Walang paraan para maiwasan ko ang mabilis na ataking ito gamit ang kasalukuyan kong kasanayan. Hindi talaga sapat ang 3 talents fist lang para harapin ang thread whip na yun. Makikita ang matinding pagkangiwi ng mukha ni Tang Jin dahil sa matinding pressure at sinabi pa niya sa kanyang isip. Kailangan ko na bang gamitin ang tunay na martial arts ng Tang family pagkat ipon ng lahat ng ito? Mabilis na umiikot ang letigo sa ere habang kumikislap ito ng maliwanag at nagbabanta ng matinding pinsala. At dito na po nagtatapos ang 18 kabanata.